At dahil nga meron na kaming pambili, dali-dali kami nagpunta dito sa mall para bilhin yung gusto naming sopa. For today's video, samahan nyo kaming buksan natin tong aming naipon sa aming piggy bank. Halos 2 taon din bago namin napuno to. Hindi ko na nga ito maibuhat-buhat kaya nagpatulong ako sa aking anak. Pero ganun din, hindi rin namin kaya. Kaya sabi ko sa kanya, ilalagay ko lang dito sa karton tapos hahatakin ko na lang hanggang dun sa sala namin. Hindi ko na rin to kinilo kasi baka masira pa yung kiluan namin. Sa pag-iipon pala guys, walang sapilitan yan. Kung kaya lang talagang mag-ipon ay mag-iipon dapat kayo. Lalo na kung meron kayong gustong bilhin. Kami, nag-ipon kami kasi gusto namin bumili ng sopa namin. May kalumaan na kasi yung kahoy na sopa namin dito sa sala. Yung mga coins pala nilagay ko dito, may 20s, 10, 5, tsaka piso. Yung iba nambabas kung bakit ko daw tinago lahat ng 20s, hindi po lahat 20s yung mga nilagay ko dito. Ito pala yung total guys, 68,467 lahat po nung naipon namin dito sa aming piggy bank. Siyempre pinapalit ko na po yan sa palengke namin kaya tuwang-tuwa lahat ng tindera dun sa amin. Tapos dumiretso na kami dito sa mall para bilhin namin yung gusto naming sopa. Lagi kasi itong tinitignan ni Mrs. pag nagpupunta kami dito. Pero ngayon, mabibili na namin. Ang sabi ko sa kanya, tignan niya muna yung mga ibang sopa, baka may magustuhan pa siya. Pero talagang desidido na siya guys. Yun talaga yung gusto niyang bilhin. Ang gustong sopa kasi ni Mrs. yung gawa sa leather. Kasi nakita niya yung sa kapatid ko. Maganda daw yung pagkakagawa ng upuan nila o yung sopa nila. Madali lang daw kasi itong linisin. Pag nagkakadumi, pupunasan mo lang. Ang sabi ng staff dito, French leather daw ang tawag dito. Kayo guys, ano ba ang disadvantage ng mga ganitong klase ng sopa, yung mga leather? Paki-comment mo na lang sa comment box section. Eksakto naman na nagpunta kami dito, nakasale sila guys. Meron pa silang 10% discount. Kaya naman si Mrs. tuwang-tuwa, at least nakasave kami. Ang sabi ko sa kanya, pamigay na lang natin sa mga followers natin yung mga na-discount natin. Kaya pipili kami ng 5 followers para bigyan namin ng G-Kuskus. Paalala ko lang po guys, hindi po kalaki yung mga sinasahod ko dito sa Facebook. Minsan nga, 4 na buwan bago ako sumahod. Pinapil up na nga kami ng information para pag i-deliver madali na lang hanapin. Para lang kaming kakasal ni Mrs. dito, pumipirma kami Ganitong ganito nung civil wedding namin, buti napapirma ko si Mrs. noon. Dito nga guys, magbabayad na kami ni Mrs. Ang total nga pala ng binayad namin is 25,000. May kasama ng delivery fee yun. Nabawas na rin din yung 10% discount nila. At habang hinihintay namin yung invoice namin guys, si Mrs. nangangarap ulit bumili ng mga ganito kasi wala pa nga kami ganito sa mga kwarto namin. Sabi ko sa kanya, mag-iipon ulit kami, magtiis-tiis lang. Sabi nga nila, pag gusto, maraming paraan, di ba? Kaya eto, binigay na sa amin yung invoice namin at maghihintay na lang daw kami dumating yung delivery ng aming biniling sopa sa kanila. Bali 2 weeks pala yung hihintayin namin bago may deliver yung aming biniling sopa guys. Kasi gagawin pa lang ito sa kanilang mismong factory. Kaya pala ganun katagal, akala ko meron na silang naka-stock na ganito, hindi pala. So yung ibang sobra pala namin sa piggy bank namin na naipon guys, ipapagawa naman namin yung mga grills namin sa mga bintana. So ayan na nga guys, bago nga kami umalis dito, syempre humawak ulit si Mrs. dito. Sana daw ganito yung i-deliver sa amin kasi excited na daw siyang may uwi tong ganitong klase ng sopa sa bahay namin. Ipapakita na lang namin to pag dineliver na sa aming bahay guys ha. Ipa-vlog ko na lang kung anong itsura nito sa aming loob ng bahay. Sana bumagay ito. O siya guys, hanggang dito na lang. Sana agad nilang may deliver at matapos. Sana guys nagustuhan nyo at huwag nyo na rin kalimutang i-like, follow and share ha. Maraming salamat. Bye bye.